Ito na ang ating kamote. Nandyan na sa ating sala. Hello everyone! Good morning sa inyong lahat dahil maagang-maaga pa sa ngayon. Ang lola ay hindi ngayon magdadrive. At mga kaps, magtanim muna ang lola ha. Habang nag-aabang tayo ng SB19. Kaya, isi-share ko sa inyo ngayon ang paano ko pinatubo. Mali-mali na naman, mag-Ilocano na lang kaya ako kung paano ko pinatubo o pinausbong ang aking orange sweet potato o sinasabi natin kamote. Kamoteng baging. Ang tawag natin dito sa Pilipinas. Kaya, isi-share ko sa inyo. Pero kung bago pa kayo sa ating channel, sana po kalimutan mag-like and subscribe. At ito na, isi-share ko sa inyo. Kaya ako nandito sa hagdanan dahil dito ko lang pinausbong o pinatubo ang aking kamote. Ayan. 2 weeks ago, bumili ako ng sweet potato para ilaga pang almusal. Pwede rin pang merienda. Pero gusto kong itanim dahil napakasarap at kakaibang kamote ito. Na minsan lang ito makita ng inyong lola. Kaya ginawa ko, pinatubo ko ito. Kasi karamihan sa sweet potato, di ba nakikita natin pink, violet, di ba? At saka yung puti. Pero ito ay orange. Pero puti yung kanyang balat. Pero orange yung laman. Ito na. Masyado nang madaldal na naman ang inyong lola. Alam niyo ba kung saan ko inilapag at kung bakit dito ang lola niyo ngayon? Dito sa indoor plant ko na ito, na isang makalumang dracena na dala pa ng aking nanay nung araw parang 43 years ago. Oh, ganyan katanda ang mother plant nito. Okay? So ito, dito ko lang inilapag ang aking sweet potato. Ayan, bunutin natin. Sana maingatan yung kanyang ugat. Kasi nag-ugat na rin dito sa paso. Oh my God. Iingatan natin. Okay. Nakita ko sa inyo ha. Ito na siya. Ayan. Ito na. Ipakita ko sa inyong mabuti. Ito yung orange na sweet potato. Ayan. Ganyan. Pero pag binuksan ito, ay orange ang laman. Siguro, alin sa inyo, alam na rin na yung ganito ang itsura na sweet potato o kamote ay yellow-orange yung laman o orange. At tingnan nyo yung dahon na yellow-green. So ito yung nakikita ko sa mga plantita sa US na hinahalo nila sa mga ornamental plants nila ang sweet potato. So ito yung yellow-green ang dahon. Hindi natin masasabi na dahil naman nasa lilim kaya yellow-green ang dahon. Hindi po. Hindi mga po dahil meron akong pumapasok na araw sa loob ng bahay. Dahil meron akong sunroof, meron akong sunroof sa tapat nitong hagdan. Kaya ito ay naaarawan din. Ayan. Kaya ito ang original na dahon niya. Pero para makapaniwala ang inyong lola, ay itatanim ko ito sa labas o ipapasok ko ito at ilalagay ko sa third floor garden ko para sigurado ko na yellow-green nga. At ito nga yung napapanood ko sa mga taga-California na inilalagay nila sa kanilang plant box na sweet potato. Ayan. Kaya, ito, itatanim ko ito. Pero, siyempre, papayag ba naman ang inyong lola na hindi ko muna pang-i-indoor itong sweet potato na ito na dati ko na itong gawain. Parang 7 years ago, nakapagpatubo na rin ako ng ganito, pear violet. Nasa Facebook ko nga lang yun, na-post ko na rin. Kaya sa aking mga friends sa Facebook na makapanood nito, aking mga kamag-anak, maaring natatandaan nila yon yung aking sweet potato na nasa Facebook. Hindi pa ako nagba-vlog noon. At ipapakita rin sa inyo
kung paano natin pinang-i-indoor at i-display ang ating sweet potato sa ating sala. Maniwala kayo sa lola at ginagawa ko ito. Dahil ito, sweet potato, hindi kasi ito nakakalason. Kung may mga anak kayo o may mga apo din kayo gaya ko na medyo malikot pagdating sa halaman, ito ay hindi nakakalason. At hindi rin ito nakakalason sa inyong mga pets. Kaya tignan ninyo at panuorin nyo kung paano gagawin ko na gagawin pang indoor. Ano ba yung sinasabi ko? Mag-Ilocano na lang kaya ako. Pasensya na kayo. At kakagaling ko sa aming bayan sa Cagayan Valley. Kaya nasanay ako mag-Ilocano doon. At halos malimutan ko na ulit ang mag-Tagalog. Kaya pasensya na kayo ha. Okay. Naintindihan niyo pa naman ako siguro kahit papano. Ayan. So, itatanim na natin ito o pang-i-indoor muna natin ito kahit ilang araw lang bago ko itanim sa lupa na tuluyan at ilagay ko sa third floor garden ko para maarawan siya ng gusto. Malay natin, magkaroon din siya ng laman na ganito, diba? Okay. Hindi kasi ako marunong mag-edit ng meron yung a few moment later. O, diba? Kaya ninyo, matututo din ako mag-edit ng a few moment later. Ayun nga eh. Bubulol-bulol ang inyong lola. Matagal-tagal na akong nag-vlog. Bubulol-bulol pa rin. Kaya nga, ito. Buti na lang at meron tayong ibang napag-iibangan maliban dito. At hindi kailangan magsalita na magsalita ang inyong lola, di ba? Okay, sige. Ituloy na natin. Ayan. Ito na tayo. Ganito na lang natin ilalagay. Yung lupa, wag natin masyadong alisin para hindi siya mamatay pag ilipat natin sa paso na may lupa. Ayan, ito na tayo. Tuloy na natin. Kuha lang tayo ng pebbles. Ayan, pebbles. Lagay lang natin dito para hindi siya tutumba-tumba at para pag nilagyan natin ng tubig ay hindi ito pamugaran ng lamok kung may makakapasok man na lamok sa ating bahay. At hindi pamugaran ng kitikiti. Pwede natin ilagay sa ating loob ng bahay sa loob ng 1 linggo. Kasi pag sumobra sa 1 linggo, kawawa naman at baka sobrang laki na ito. Pag 1 linggo na. Ayan. Ayan na siya. Pwede na siya dito sa coffee table natin sa sala. Ayan. O, ganyan siya. Ganyan siya kaganda sa center table o kaya coffee table sa sala. Dali lang, ipakita ko sa inyong mabuti. Alisin muna natin yung kalat. Aking cellphone. Ayan. O, ganito siya kaganda. Ipapakita ko sa inyo, ha? Ganito lang kadali. Pero kailangan din natin lagyan ng tubig. Siyempre, para hindi magkulubot itong mismong kamote. Kasi dito siya kumukuha ng nutrients dito sa mismong kamote. Kaya pag hindi natin nilagyan ng tubig, madaling magkulubot ito. At syempre, sa laki na nito, kailangan na rin talaga ng tubig. Okay, kaya, teka, papakita ko sa inyo. Ito na ang ating sweet potato. After 1 week, bilipat na natin siya sa paso para natin siya maparami. Maganda rin kasi siya para lang siyang ornamental plant. At the same time, pwede natin siyang makuhanan ng talbos. At dahil nakapaso lang, dahil nga ang aking garden ay terrace garden lang, baka sakali lang magkaroon din ng laman. Tignan niyo yung laman niya. Ayun. Kaya, tignan ko din kung mapatubo ko siya at magkaroon siya ng laman. Kasi ilalagay natin sa paso sa third floor garden at paparamihin natin dahil kakaibang kamote siya. Ang sarap-sarap ng kamote na yan. Nailagay ko yan sa sa bilo-bilo na niluto ko at kulay orange. Akala mo kalabasa pero hindi.
mukhang kalabasa ang laman niya, mukhang kalabasa na hinog. Kaya after 1 week, itanim na natin sa paso. Kailangan i-enjoy muna ni Lola na nandiyan siya sa sala kasama ng ating ibang mga palamuti. Ayan na siya. Ayan, si ating sweet potato na orange. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa variety na ganyan. I-research muna ng inyong lola. Hello everyone! Ito, balikan na natin ang ating kamote after 1 week kasi masyado na siyang mahaba. Medyo lumalagpas na sa ating coffee table sa sala kaya ilipat na natin para mapadami din natin itong orange sweet potato. Ayan ulit, hindi ko pa rin na re-research kung anong variety itong kamote na ito dahil bihira ko lang itong makita. Kahit nasa province ako ng Cavite. At nung bata pa ako, wala pa yung ganyan variety ng kamote. Kasi ang kamote lang nung araw ay yung violet at saka yung pink ang balat. Tapos meron din noon puti, pero hindi orange yung laman na kagaya nito. Ito halo-haloin natin itong potting mix natin kasi kailangan talaga potting mix para hindi tumigas yung kanyang lupa at mabuhay siya na mas maayos kaysa pagka puro lupa lang. Mahirap mabuhay talaga ang halaman na puro lupa. Kaya ito, tatanggalin na natin itong nasaan na ba paglalagyan ng mga pebbles. Ito, tanggalin natin yung pebbles muna. Yung ginawa kong bilo-bilo na akala mo hinaluan ng kalabasa dahil sa kamote na ito. At ayun nga, kaya gusto ko siya ilagay doon sa rooftop garden ko, baka sakaling gaya nung napapanood ko na taga California na hinahalo na akala mo neon photos, yung hinahalo niya sa garden niya, yun pala sweet potato. Kaya sobrang natuwa ako dito. Kasi nakita ko na rin siya na nag-yellow green yung kanyang dahon. Ayan. Ito na siya. Tapos na tayo. Siyempre, didiligin natin. Ito na siya. Ang haba-haba na. Tapos na tayo at ilalagay ko na sa ating rooftop garden. Okay. Diligin muna natin bago natin iakyat kasi mahina yung ulan ngayon. Diligin na natin. Kasi baka hindi tumuloy yung ulan. Para siguradong meron na siyang tubig. Tapos lagyan natin ng stick. Kung wala tayong stick talaga sa lugar natin, pwede na yung mga yung ginamit sa balon. Ito. Itinabi ko lang ito nung naglagay ng balon ng Pasko yung aking anak dahil alam ko magagamit ko sa paghahalaman. Kaya ito ang ilagay natin. Yan. Tapos, isa pa. Para hindi babali. Ayan. At ilagay na natin sa ating garden sa taas. Yan. Ito na siya. Lalagay na natin doon. Para maarawan na din siya. Pero dahil galing siya indoor, huwag muna natin agad-agad ilalagay sa naaarawan. Ilagay muna natin sa shaded o kaya may net para unti-unti lang. After 3 days na nakalagay na siya sa net, pwede na natin sa full sunlight para hindi masunog kasi alam naman natin na kakagaling lang dito sa bahay. Ito na siya sa ating rooftop garden. Pero gaya ng sabi ko, huwag muna natin ilalagay sa direct sunlight. Kundi meron siyang double net. Ayan, double ang ating garden net dyan para hindi siya masunog. So, dito na siya. Dito na muna siya. Ayan. At maraming salamat sa inyong lahat.
sa inyong panunood. At sana huwag kalimutan ang mag-like and subscribe. Maraming salamat ulit. Sana nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Maraming salamat and happy gardening. Bye-bye!